Sa bawat alamat, may isang bayani. Ngunit sa bawat bayani may isang trahedya. Hindi lahat ng mandirigmang lumalaban ay naghahangad ng kapangyarihan. May ilan na minsang nangarap lamang ng kapayapaan. Ngayon ating sisilipin ang kwento ng isang nilalang na kinatatakutan sa Land of Dawn. Isang pangalan na naging simbolo ng paghihiganti. Isang mandirigmang minsang naging tagapagtanggol, ngunit nauwi sa pagiging anino ng kanyang dating sarili. Siya si Moskov. Sino talaga si Moskov? Bago siya nakilala bilang Spear of Quiescence, si Moskov ay isa lamang mandirigma ng lahing Wildsand. Ipinanganak siya sa gitna ng kaguluhan at walang katapusang digmaan. Lumaki siya sa isang mundong ang lakas, ang sukatan ng halaga ng isang tao. Nasaksihan niya ang pagkawala ng mga mahal sa buhay. Nasaksihan niya ang pagkawasak ng kanilang tahanan. Pangarap niyang maging tagapagtanggol ng kanyang bayan. Pangarap niyang wakasan ang siklo ng pagdurusa. Habang ang ibang bata ay naglalaro, si Moskov ay nagsasanay. Habang ang iba ay nangangarap, siya ay naghahanda para sa susunod na digmaan. Subalit ang pag-asang iyon ay unti-unting namatay. Isang araw, dumating ang pagkakataong magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Nakatagpo siya ng kapangyarihang nagmumula sa kailaliman ng kadiliman. Kapangyarihang hindi dapat hinawakan ng sinuman. Naniwala siyang kaya niyang gamitin ito para sa kabutihan. Ngunit bawat kapangyarihan ay may kapalit. Unti-unti nitong nilamon ang kanyang puso. Ang mandirigmang gustong magligtas ay naging nilalang na pinaghaharian ng galit. At dito nagsimula ang kanyang pagbagsak. Ang kanyang tunay na kahinaan ay hindi isang sandata, kundi ang kanyang sariling galit na matagal niyang kinimkim. Habang lumalakas siya, lalo naman siyang nalalayo sa taong dati niyang nais maging. Ito ang pinakamalaking sumpa ng kapangyarihan, bayani o kontrabida. Marami ang tumatawag sa kanya bilang halimaw. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam ng sakit na kanyang pinagdaanan. Minsan ang mga taong pinakamadilim ang anyo ay sila ring may pinakamalalim na sugat. At ang mga kinatatakutan natin ay dating nasaktan lamang. Hindi ang mga bayani ng Land of Dawn ang pinakamalaking kalaban ni Moskov. Hindi rin ang mga mandirigmang humaharang sa kanyang landas. Ang kanyang pinakamalaking kalaban ay ang sarili niya. Ang bahagi ng kanyang puso na nais pa ring maging mabuti. At ang bahagi ng kanyang kaluluwa na matagal nang nilamon ng kadiliman, araw-araw siyang nakikipagdigma sa dalawang mundong ito. At hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung sino ang tunay na mananalo. Ang kwento ni Moskov ay hindi lamang kwento ng kapangyarihan. Ito ay kwento ng pagpili. Pinatunayan niya na hindi sapat ang lakas upang maging bayani. Hindi sapat ang kapangyarihan upang makamit ang kapayapaan. Dahil kung ang puso ay puno ng galit, kahit ang pinakamabuting layunin ay maaaring mauwi sa kapahamakan. Ipinakita rin niya na ang paghihiganti ay apoy. Kapag kinontrol mo ito, maaari itong maging sandata. Ngunit kapag hinayaan mo itong lumaki, ikaw mismo ang unang susunugin nito. Batay sa opisyal na lore ni Moskov, marami pa ring bahagi ng kanyang buhay ang hindi ganap na ipinaliwanag. Ngunit ito ang mga pinakamahalagang detalye. Sino ang kanyang nemesis? Ang pinakamalaking kaaway ni Moskov ay si Khufra. Si Khufra ang dating hari ng mga disyerto na naghangad ng walang hanggang kapangyarihan. Nang maghimagsik si Moskov laban sa kanya upang ipagtanggol ang kanyang tribo, natalo siya at dumanas ng matinding pagdurusa. Dahil sa paghahangad ng paghihiganti laban kay Khufra, nagbago ang kanyang kapalaran at tuluyan siyang nalapit sa kadiliman. Sa opisyal na kwento, walang binanggit na detalye tungkol sa mga magulang ni Moskov. Ang alam lamang natin ay kabilang siya sa isang tribo sa Wildsand Desert. Hindi man kilala ng kasaysayan ang kanyang mga magulang, ang disyerto mismo ang nagsilbing kanyang guro. Ang digmaan ang kanyang paaralan. At ang pagdurusa ang kanyang unang tagapagturo. Paano siya nagkaroon ng kapangyarihan? Ito ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang alamat. Pagkatapos siyang matalo ni Khufra at makita ang pagbagsak ng kanyang tribo, napuno siya ng galit at paghihiganti. Sa kanyang desperasyon, lumapit siya sa kapangyarihan ng Abyss. Ang Abyss ay isang madilim na puwersang nagbibigay ng napakalaking lakas kapalit ng kaluluwa at pagkatao ng gumagamit.
Tinanggap ni Moskov ang kapangyarihang ito. Bilang kapalit, lumakas ng higit sa karaniwang tao. Nakakuha ng mahiwagang sibat. Nagkaroon ng kakayahang gumamit ng enerhiyang mula sa kadiliman. Naging halos hindi mapigilan sa labanan. Ngunit may kapalit ang lahat. Habang lumalakas siya, unti-unti namang nilalamon ng kadiliman ang kanyang puso. Hindi ginto, hindi kayamanan, kundi ang kanyang dating pagkatao. Ang dating mandirigmang lumalaban para sa kanyang tribo ay naging isang nilalang na nabubuhay para sa paghihiganti. Ito ang pinakamalaking trahedya ni Moskov. Hindi siya natalo ng kanyang mga kaaway. Unti-unti siyang natalo ng sarili niyang galit. Kung hindi kailanman dumating si Khufra sa kanyang buhay, magiging halimaw pa rin kaya si Moskov o isa siyang bayaning nakalimutan lamang ng kasaysayan? Ito marahil ang pinakamahirap na tanong sa buong alamat ni Moskov. Isang tanong na walang tiyak na sagot. Isang tanong na patuloy na bumabagabag sa kasaysayan ng Wild Sand. Bago siya naging Spear of Quiescence, bago siya naging nilalang na kinatatakutan sa Land of Dawn, si Moskov ay isa lamang mandirigmang may pangarap. Pangarap na protektahan ang kanyang tribo. Pangarap na makita ang kanyang mga kababayan na mamuhay ng payapa. Ngunit dumating si Khufra at sa pagdating ng hari ng disyerto, nagbago ang lahat. Nasira ang mga tahanan, nabuwag ang mga tribo, namatay ang mga inosente. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang mandirigmang unti-unting nawala ng pag-asa. Si Moskov. Ngunit isipin natin sandali. Paano kung hindi kailanman nag-cruise ang kanilang mga landas? Paano kung hindi nasaksihan ni Moskov ang pagbagsak ng kanyang bayan? Paano kung hindi siya nilamon ng galit? Marahil ngayon hindi natin siya kilala bilang isang nilalang ng abis. Marahil isa siyang respetadong pinuno, isang tagapagtanggol, isang bayani ng kanyang tribo. O marahil, hindi natin siya kilala. Dahil ang kasaysayan ay madalas lamang umalala sa mga taong nagdulot ng pagbabago, mabuti man o masama. At dito pumapasok ang mas malalim na tanong. Si Khufra ba ang lumikha sa halimaw na si Moskov? O inilabas lamang niya ang kadilimang matagal nang nakatago sa kanyang puso? Sapagkat hindi lahat ng sugat ay nagiging dahilan upang maging halimaw ang isang tao. Marami ang nawalan, marami ang nasaktan, ngunit hindi lahat ay piniling tahakin ang landas ng paghihiganti. Sa huli, maaaring si Khufra ang nagsimula ng kanyang pagbagsak. Ngunit si Moskov ang gumawa ng huling desisyon. At marahil iyon ang pinakamalaking trahedya ng kanyang kwento. Hindi dahil natalo siya ng kanyang kaaway, kundi dahil sa bawat hakbang patungo sa kadiliman, may pagkakataon siyang tumigil, may pagkakataon siyang bumalik, ngunit pinili niyang magpatuloy. At doon isinilang ang alamat ng Spear of Quiescence, isang alamat na nagtatanong hanggang ngayon. Ang tao ba ay hinuhubog ng kanyang kapalaran o ng mga desisyong ginagawa niya matapos siyang masaktan? At marahil, hindi lamang si Moskov ang dapat sumagot sa tanong na iyon, kundi tayong lahat. Hanggang ngayon, patuloy pa ring bumabalot ang misteryo sa pangalan ni Moskov. Isa siyang alamat, isa siyang babala, at isa siyang paalala na ang pinakamapanganib na kadiliman ay hindi matatagpuan sa mga kuweba o anino. Ito ay matatagpuan sa loob ng puso ng taong nawala ng pag-asa. Sa huli, si Moskov ba ay kontrabida, bayani, o isang taong hindi kailanman nakaligtas sa sarili niyang sakit? Ang sagot ay nakasalalay sa kung paano natin tinitingnan ang kanyang kwento. Sapagkat minsan ang tunay na kalaban ay hindi ang mundo, kundi ang sarili nating mga desisyon. At dito nagtatapos ang madilim at makulay na alamat ni Moskov. Isang mandirigmang minsang nangarap ng kapayapaan. Ngunit ang kwento ni Moskov ay isa lamang sa napakaraming alamat na bumubuo sa mundo ng Mobile Legends. Kaya ngayon, nais naming marinig ang inyong opinyon. Sa inyong palagay, si Moskov ba ay tunay na kontrabida o biktima ng kapalaran? Sino ang gusto ninyong susunod nating gawan ng malalim na documentary story? Maaring si Balmond, Yujong o si Martis? I-comment ang pangalan ng karakter na gusto ninyong susunod nating tuklasin. Dahil sa bawat alamat, may nakatagong katotohanan. Ito ang inyong kasama sa paglalakbay sa mga alamat ng Land of Dawn. Hanggang sa susunod na kwento, paalam. Aral ng kwento. Ang galit at paghihiganti ay maaring magbigay ng lakas,
ngunit maaari rin nitong sirain ang ating pagkatao. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas ng sandata, kundi sa kakayahang kontrolin ang sariling damdamin. Ang bawat tao ay may pinagdaraanang laban na hindi nakikita ng iba. Ang sakit na hindi nahihilom ay maaaring maging dahilan ng pagkawasak kung hindi ito haharapin. Hindi lahat ng kontrabida ay ipinanganak na masama. Ang ilan ay naging biktima lamang ng kanilang mga sugat. Author's Notes: ang karakter ni Moskov ay isa sa pinakamalalim na representasyon ng trahedya sa Mobile Legends. Sa likod ng kanyang nakakatakot na anyo ay isang kwento ng pagkawala, galit at paghahanap ng kahulugan. Ang layunin ng dokumentaryong ito ay hindi upang husgahan siya bilang bayani o kontrabida, kundi upang maunawaan ang mga dahilan sa likod ng kanyang mga pagpili. Sapagkat sa totoong buhay, maraming tao ang katulad ni Moskov, lumalaban sa mga sugat na hindi nakikita ng iba. At tulad niya, lahat tayo ay may pagpipilian kung hahayaan ba nating lamunin tayo ng kadiliman o gamitin ang ating sakit upang maging mas mabuting tao.